enrollment namin ay 2,952. So ang isa pong concern namin ay ang pagtatayo ng additional classrooms. Unfortunately, doon sa aming area ay wala nang pagtatayuan. Pero parang may na-envision po ako bilang principal na meron pong multipurpose hall ang BLIS na tapat namin. Katapat po ng eskwelahan. Na baka po pwede yung upper floors ay magawang classrooms para sa aming mga 5 and 6. Kasi po ngayon dalawang sessions na kami. So, morning and afternoon sessions. At hindi po kaya niyang i-contain talaga ang 2,900, almost 3,000 na bata sa aming may bunga elementary school lines. Kung posible po sana na Kap at Mr. Benji, hinihingi ko po yung po kasi ang nakita ko, na pwede na lang patayuan na mismong harap yung sa multipurpose hall, kung po pwede gawing may second, third floor or fourth floor, kung saan namin po pwede i-house yung aming mga sumusubong overflowing na enrollment ng mesa. Maraming pong salamat. Thank you. Bakit ganito, pag-aralan na namin yung proposal ninyo, we'll bring it up also with zoning or ordinance and planning. But kung meron sana tayo mahanap ng open lot sana, mas maganda. Kasi, siyempre, mahirapan din tayo magdagdag sa isang congested area. Yung ating police very congested. Dadagdag pa natin ang student population. Baka mas lalo maging congested. So we have to consult with our different agencies. But in the meantime, kung meron po yung mag-identify kakarong, baka meron na rin mag-identify na ibang lote. Namimili po ang ating lungsod ng empty lots. Actually, sa barangay Pinagbuhatan, na-purchase na po natin ang ilang square meters yun, 5,000 square meters na higit. Half a hectare po, yung isang sabihin na likod ng ating eskwelahan doon, nabili na ng ating pamalaan. Na-approve na rin ng Department of Education yung added building structures na gagawin po natin. And we can do the same dito sa may bunga. Tulungan lang po tayo kaparo kahit hindi naman kailangan 5,000 kahit mas maliit ng konti, makapapagdagdag. Again, ulitin ko, 17.2 million po pesos ang budget ng ating lungsod ngayon. And it's growing. Last year, 15 billion, the year before, 13 billion. So talaga lumalaki na lumalaki ng ating pera ng ating lungsod. At ang priority po natin, education, katulad na sinabi nyo, masigit ang inyong eskwelahan kaya namakas naman namin at tuloy-tuloy po tayo na lahat ng pangalaman sa amin. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. I'll take this opportunity to tell po na kung nandito na ako nakatayo. Pasensya na po kayo at makulit ang principal na may mga hanes. Ang isa po namin concern, kasi po halos lahat ng mga bata na gumag-graduate sa amin ay dito po naman nag-enroll. Most of them dito sa REPC. Nakatabi po lang naman namin. At yung iba po sa Giuseppe High School. Propose ko na rin po sana, meron po kasi ito na area, open area, na pagkalabigyan ng access gate ang mga batang graduate sa amin na makapag-aral sa REPC. Hindi na po sila iikot doon sa kung meron po may access na doon po sa open, ano po ba yung open? Kasi yung pader po ng REPC, pagka pumasok ka sa BIS, may open space po doon na baka po pwedeng mabigyan ng access ang mga batang graduate sa amin na nakatira dito sa Maki, na doon na sila mabigyan ng pagpasok po sa REPC. Lalagyan po ng daan or gate. Kesa po, from Flatway, iikot pa po yung mga bata sa F. Legazpi po ba yun? F. Legazpi, tapos kakanan po ng Rainforest. Yun lang po at marami pong salamat sa
hintayin na lang natin mag-usap natin sila. Kasi kung papayag po sila, siguro madali lang mo yung gawin ng engineering natin kung gagawa na tayo sa pedestrian para makapagtawid ng mga bata. Maraming salamat. Yes. Ready ba? Sige. Magpa-introduce yourself, please. Abel Porter po, teacher po sa REPC. So, good morning po sa ating sangguniang paglungsod, sa pamumuno ko ni Vice Mayor at sa 7 District Councilors po natin. So, nabanggit po, actually, nandito po kami para rin po sa same concern ni Ma'am. Dalawa po yung concern namin. Kasi po, ngayong araw, in-set po namin in service training. Sabay-sabi po ni Kakbaro, umaten kami. Then sabi namin po, para yung concern namin, kasi po, kahapon, topic namin, SDRRM. Ang napuna po sa school, sa LEPSI, isa lang po yung exit at saka entrance. Meron po kami almost 3,000 students. Tapos, ang topic pa po namin, earthquake, sunog, yung mga natural at saka man-made disaster. O nga no, paano na kapag lumindol ng 7 point something or yung the big one? Papaano kami, mga estudyante at mga teachers, kung isa lang ang exit? Yun po yung isang concern. Opo, so, yung pangalawang concern naman po, yung safety naman din po ng mga students. Tulad po ng sinabi ko, isa lang po yung entrance at saka exit. Paglabas pa po, kalsada na po agad. So sa ibang school, sa Pasig, meron po yan, kung hindi ako nagkakamali, yung Bantay, Pasig Division. Meron mga nakakulay orange at saka white at saka blue. Tumutulong po sila doon sa mga guard. Sana rin po magkaroon din po ng gano'n yung mga students or yung student po namin sa reps. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Again, siguro magkaroon lang ng some kind of formality. Kung wala pa ng objection ng REPC at wala pa ng objection ng mga taga-police, ng barangay, as soon as mayroong kasulatan, Kaparo, gumawa ka na siguro ng kasulatan between the three parties, no? Kasama na ng barangay. Ang engineering po natin dyan, engineering, pedestrian walk lang naman ang gusto nila, tsaka gate. Siguro, pag sinabi nyo, ngayon, ito, pirmahan na kami. Mamayang hapon, gagawin na ng engineering natin. Next naman po, mula po sa principal ng Maybunga Elementary School May, Ma'am Monina Cruz. Good morning po, Vice Mayor Lulu, at sa lahat po na ating mga ginagala na City Councilors. Yung po kaya Ma'am Ana ay tama po kasi ang inclusions po, inclusive education, lahat po ng paaralan ay embrace na po yan. Problema po talaga namin yan. Like for example, nung Monday, meron po kami nakatakas sa bata. Nabantay naman po ng mga magulang, sumabay sa karamihan, nalusutan po kami kasama ng walida. Doon to say, nakita dito sa may Mercury Drugstore na ibalik. Basta na lang po tumakli yung bata eh. Ang maganda, alam ng mga magulang na nandun sila mismo natakasan sa kayo. Okay, ang akin naman po ay matagal ng problema po ito ng Maybunga May tungkol po sa Manila water consumption. Last Tuesday po, dumating na sa amin ang branch manager ng Manila Water. Tinignan ng meter base ang connections po namin, nakagame bang lahat. Nagbayad po ang school sa huli, itong January, nagbayad po kami ng 35,999. Napakarami na po sa amin, dahil ang pera lang po ng paaralan ay 135,000. Sa bills na po ng internet connection at water, nagbibigay na po ang paradise po ng 60,000. Ngayon po, binasa po ni Sir Julius yung meter base namin, hindi pa natatapos ang buong January.
ating utility na inangat lahat ng ating water pipes, tapos may mga cable na po lahat ang mga connections. Still, hindi ko maintindihan kung bakit parang may swimming pool kami sa school. Baka meron po kayong mga kapit-bahay na Parang po imposible, guys, kasi hamto lang sa kanilaan. Sana po mapasyalan na kami. Para po, bago dumating ang mga baka sa Merkules, bumaba naman ang tuloy namin. Yung building maintenance po dito? May bumabay po ang Vice Hindi, Mayor. sa tao ko, tumakbo na. Papunta na din ngayon. Opo. Hindi, tawagan na, magpapunta ka ng tao ngayon. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ang mga kapitbahay ninyo na libre ng kanilang tubig. Vice Mayor, wala tayong billion connections. Sadya lang po siguro yung kung ano meron kami mga pipeline. Melvin, puntahan mo na ng tao mo. Engineer Melvin, mga ito namin, makaawag naman po kami doon sa alam ko nila kaya. 5,000 sa buwan, sa swimming pool. Opo. Maraming salamat po, Vice Mayor. Maraming salamat. Next. Mga Manila Ilocano Bulong Engineer. Next naman po ang SPTA, Ma'am Joanne Borromeo. Good morning po sa ating mga guests, tsaka po sa ating kapitan, tsaka sa ating mga kagawa. Ako po si Joanne Borromeo, SPTA, president po ng Maybunga Annex. Bali sir, ang SPTA po kasi, kami po yung katuwang ng school sa mga proyekto na gusto pong binunsan ng tindahan, lalo na po involved po yung mga estudyante. Bilang SPTA po, syempre po gusto po namin maging involved gusto ko na po malaman kung may mga programa po ba ng halaan ang ating halaan ng ating council sa aming mga SPTA na pwede po kami maging involved sa mga programa nyo na mayroon po kinalaman ng mga kabataan, ang aming mga estudyante. Kasi po bilang SPTA, syempre po gusto po namin na magkaroon ng ugnayan sa ating pamahalaan para po mas lalo pong magkaroon po ng magandang pinabukasan yung ating mga kabataan sa ating paaralan. Tulad po namin, bilang ako po kasi, tatagpo ako gusto ko magkaroon ng proyekto sa school na reading corner. Yung reading corner po yun, sa mga focus po namin kasi may mga estudyante pa rin po kasi na hindi pa po ganun ka-alam magbasa. So gusto na sana namin na magkaroon ng reading corner sa aming paaralan. Pero hindi po namin kasi ito magagawa dahil hindi po, wala po kami yung ganun budget para po magtayo ng ganung corner. So gusto ko na po malaman po, pwede po ba kami humingi ng tulong sa ating council na matulungan po kami na magawa po namin yung proyekto. Salamat po sa inyong katanungan. Actually, ang naman ating pamahalaan talagang tumutulong po ni Mayor Vico ang isang inclusive governance. Kaya nga pinapatibay niya po yung ating mga civil society organizations. Ngayon, kapatid na sila sa programa pagkagawa po ng ating annual investment programs, ang ating budget. Lahat po yan may consultation direct with the different stakeholders. Ngayon, bilang po sa kayo may kasama po sa SPTA, syempre nais po namin marinig yung mga problema ninyo at bukas naman po ang aming City Council sa lahat ng suggestions at tulong ng sinasabi ninyo. Minsan, pwede ko yung magbigay ng sulat sa amin o sa office ko, sa office ng ating mga opisyal para po mabigyan ng pansin ng mga request nyo. Pero siguro na-explain ko rin kay si Hala Saibel yung policies po ng ating mga napakalaan para maging mas siguro ang mga katulad ninyong kasama ng SPTA. So, good morning po, ma'am. So, in addition po, as a suggestion po, bawat school naman po, meron tayong School Governance Council. So, kabilang dito, syempre kasama dyan yung mga stakeholders natin, mga teacher, parents, non-teaching. So, isa sa sinasuggest po ng aming City Council ay magkaroon ng feedback mechanism. So, yung feedback mechanism po yung makakatulong kung ano po yung mga concern ng ating school, ng ating parents, ng mga estudyante. Syempre po, importante, ang
projects po natin na nangyayari. Aside doon sa SGC, napaparating po natin yung concern natin. Ang school po, nag-incorporate po yung kanilang annual investment plan. So kung meron po tayong mga projects o mga programs o mga activities na gusto kong propose, coordinate po muna natin sa ating mga principals, sa ating mga respective schools para magawa po natin ito. Ngayon, kung kukulangin po o sabihin po na walang pondo, siguro doon po papasok ang global na pamahalaan natin para makipag-coordinate naman po. At sabihin naman po ng principal, halimbawa sa ating global na pamahalaan, kailangan naman ng additional funding kasi ang SPEA may ganitong programa na napakahalaga at kailangan po ng aming paaralan na ngayon na o sa susunod na taon. So yung mga ganun proseso, mas maganda po siguro na makipag-coordinate muna tayo. Simulan natin sa magpaplano ng coordination para susunod. Malagyan po ng budget po ito kung ano man po kaya po binabanggit ninyo na library corner po ba ang binabanggit po ninyo. Para malaman po may facility ba, meron ba tayong extra na space, anong pondo ba kailanganin para po dito. Para po makisagawa po ng SPA at nabanggit naman po din sa designer na may feedback mechanism po. Siguro sabihin po natin sa SGC na dapat sa pagpaplano kasama po at involve ang SPA para alam po nila yung magiging direksyon ng ilang paaralan sa susunod nila. Okay, at meron pang dadagdag si Tita Cory kasi she sits on the local school board. So, Tita. Yes, actually dito niyo po makikita kung ano ang prioridad ng isang pamahalaan. Meron po tayong tinatawag na Special Education Fund. Yan po ay 10% ng budget ng buong local government. So, palagi po, pag kami nag-uusap, ang local school board po ay pinamumunuan ni Mayor Rico at saka po ng ating SDS. Ang SDS po yung sa DepEd, Schools Division Superintendent, na sa ngayon po ay CV ng Cheryl Gayola. Gusto ko lang po iparap sa inyo na kapag po kinukulang na ang budget sa General Fund para sa edukasyon, yung binabanggit po ni Consejal Maro Martinez, nandiyan po yung Special Education Fund. Magkano ang ating Special Education Fund taon-taon? Umaabot po yan ng 1 bilyon. Pagdagdag po yun. Kaya kung kayo po, alam po na sinabi ni Consejal Saibel, through your SGC, ang SGC po sa bawat paaralan, nandiyan po si aking kaibigan, si Mapoli, naging SGC member po yan ng Rizal High. Kaya alam po niya na ang SGC, yun po ang tinatap ng ating pong DepEd at saka ng ating pamahalaan upang mag-review ng mga problema sa mga bawat paaralan at naggagawa po ng listahan ng mga proyekto makakatulong. Ito po ay multi-sectoral group, stakeholders po na eskwelahan ng mga SGC. At yung mga programa po, proyekto na dapat pong gawin sa mga paaralan, yan po ay nagdadaan sa isang special committee ng local school board at yan po ay aming pinaprioritize. Kung 1 billion po sa isang taon ang budget po ng ating Special Education Fund, siguro naman po ay maliliit na programa o proyekto na gusto ng bawat paaralan ay matutugunan. Marami po doon ay matutugunan. Kaya siguro po, puntuhan ko lang, yung mga PTA, SGC sa paaralan, bawat paaralan, makipag-connect lamang po. Through yung principal po ito, ay ipapasa po yan sa mga miyembro nyo. Meron po kami miyembro, permanentang miyembro, yung mga president ng principals sa elementary, principals ng high school, at saka po may mga NGOs po, mga 5 po yung NGOs na nakaupo sa local school board. So marami pong paraan. Siguro po ang importante lang ay malaman natin saan po tayo link o connect. Salamat po. Thank you, Tita. Salamat. Tingnan nyo, ito, natututo kayo sa ating mga paaralan. Ang pinagkukunan ng po, actually, yung paaralan is under the Department of Education, which is a national government agency. Hindi
which is run by the local school board, hindi po nakikialam ang council po. At saka yung pangalawang pinagkuhan, yung general appropriations po ng ating local budget. Na every year po, yan, pwede kayo mag-request sa amin, pwede rin kayo mag-request sa local school board through the SGC. So, yan po, be aware, be informed, ito po yung mga pangalan para mapaganda natin ng ating mga students. Okay, next question please. Next question mo po, wala po sa